sobrang lambot niya. Kahit lumamig to, malambot siya. Basta sundan nyo lang yung procedure natin. Hello guys! Today gagawa naman tayo ng chocolate siopaw made from Van Houten chocolate. So tara, simulan na natin. Unahin natin yung paggawa ng ating chocolate filling. Simple ganache recipe lang to, 1:1 yung ratio, 250 grams o 250 ml ng all-purpose cream, pwede rin ng whipping cream. I-heat natin yan hanggang sa medyo near boiling point na siya or medyo umuusok na or nagbubula-bula na yung tagiliran. Huwag niyong titigilang haluin kasi masusunog yun. Then dito, gagamit tayo ng Van Houten Professional Intense Dark Chocolate para intense din yung chocolate flavor natin. Meron ako ditong 250 grams ng Intense Dark Chocolate ng Van Houten. Chinap ko na yan ng maliliit kasi lalo na sa ganitong method para mas mabilis siyang matunaw. Madali nga lang tunawin ang mga chocolate compounds ng Van Houten Professional. So, pag hinalo nyo yan, madali na yung matutunaw. So, once melted na yung chocolate natin, maglalagay na tayo dito ng 4 tablespoon ng cocoa powder. Maglalagay tayo this time ng cocoa powder do sa ating chocolate ganache para kahit matagalan natin siya sa steamer, hindi mag-ooze out yung chocolate filling natin. So after nating makombine yung cocoa powder, balutan natin ng cling wrap na nagtatouch dun sa surface ng ating chocolate ganache. Ang dahilan kung bakit kailangan nakatouch yung ating cling wrap dun sa surface natin, kasi medyo warm pa yung mixture. So, may iwasan natin na magkaroon ng condensation, then tutulo siya dun sa ating mixture. Gawa tayo ng danzong. Kasi sa siopaw kasi, since usually, siya, made with low gluten flour, ang tendency kasi ng ganun, konti lang yung may ilalagay yung hydration, mababa lang siya. And pagka siopaw kasi, ilang beses mo siyang pwedeng i-steam. Steam ng steam. So, para mapanatili natin na moist pa rin yung pagka-breads niya. And medyo makintab talaga. Siya hindi talaga yung labas. So, naglalagay talaga ako ng tanzong. Pero kung ayaw niyo naman gumawa, pwede naman. Yung tanzong kasi is parang natural bread conditioner lang natin. So, kuha tayo. Tanzong ay ang measurement nun, pwede kayong mag 5%, 10% sa bitters percentage natin. 5:1. 5 parts ng water, 1 part lang ng flour. 50 divide 6, magiging 48, 42 grams yung water natin, 8 grams yung flour. Yun, ganun lang kadali ako magkwenta, pinapasimple ko lang. So, simulan natin. Importante ito and maganda talaga yung effect niya kasi kaya hindi ko siya yung skip. So, 42 grams ng water, then 8 grams ng flour. Patay pa yung apoy nito. Once na nahalo na natin siya completely, tsaka pa lang natin bubuksan yung apoy. Then, continue stirring hanggang sa parang maging paste na yung texture ng ating tanzong. Napakadali lang nitong gawin, within 3 to 4 minutes tapos na, pero yung effect niya dun sa breads ay maganda. Kaya wag nyo talagang i-skip. So, ganito yung texture niya kapag okay na. Kahit pala sa anong breads, pwede mo tong i-apply. So, ilalagay ko na yan dito sa container. Pabalutin natin siya ng cling wrap. And effective to kapag na-rest mo siya overnight. Pagka after naman na lumamig, okay lang din. Pero para makuha mo talaga yung pinaka-maximum na ikagaganda niya. So, mas maganda i-rest mo siya kahit overnight. Sa mixer, maglagay tayo ng 355 grams ng all-purpose flour, 155 grams ng cake flour, 6 grams ng salt, 100 grams ng sugar, 30 grams ng baking powder, 6 grams ng yeast, and 50 grams ng ating tanzong. Ganyan yung itsura niyan kapag malamig na. 35 grams ng shortening, 1 tablespoon ng white vinegar, any white vinegar pwede, then i-mix natin. Kapag na-mix na, lagay na natin yung 210 grams ng ating water. Room temperature water lang to, hindi kailangan ng lukewarm or cold. Mix natin yan hanggang sa maging makinis na yung ating dough. Chef, so ready na yung dough natin. Importante po dito yung gluten development kasi nga siya ay low gluten flour. Kung gusto mo talaga maka-achieve ng makinis na
surface ng ating siopaw or kaya mga steam buns, mas maganda kung ano siya, kung mamamasa mo siya ng maganda. So, dapat ang ma-achieve nyo ganitong texture, makinis na. And usually talaga, kapag mga steam bun, siopaw, mababa talaga ang hydration nun. Kapag mas matigas yung dough, mas malambot yung outcome. Siyang i-shape kung sakaling may ina-achieve kang texture or kaya itsura. So, i-divide ko lang to ng 50 grams each. So, yung isa, kumuha tayo ng isang part kasi since maglalagay tayo ng papanda. So, ito isang part. Kukulayan natin siya ng black. And yung rest ng dough natin na nakat, importante na, lalo na pagka-dry yung air, o kaya medyo malamig, kahit mainit, importante na hindi natin siya mapadry. Para kapag minolda natin siya, hindi nagbibitak-bitak. Hindi natin siya ng black. And spread lang natin. Kahit natin is gel. So, kapag naikalat ko na yung color, lalagyan ko siya ng flour para hindi naman siya mag-bleed. Pagka nilagay na natin siya dun sa balutin natin siya ng cling wrap muna. Lagay lang natin muna sa tali. Medyo malambot pa nga to, chef, kasi kagagawa lang talaga natin. Mas masarap tong ipalaman, tapos i-steam kapag medyo mas matigas na dito. So, mainit kasi yung steamer, so ang tendency niya talaga mas lalambot yung feeling natin. Mas maganda, mas at least overnight na nating ma-rest. Minimum ay 5 to 6 hours. Pero pwede na to. Magagawa na natin to ng paraan. Pero sa mga baguhan, since sa pagbabalutin kasi natin to, dapat seal na seal para wala siyang tatagas. Pero ito, gawa na lang natin ng paraan para mas mapalaman natin siya ng maayos. Hindi na siya binibilog yung nakat na natin since ayaw natin na mas stress masyado yung dough. Mas uurong kasi siya eh. Pagka binitog pa natin, tapos tsaka natin siya pinalatin, may stress yung dough, so mas mahirap natin siya mapapasok. Ito kahit i-flatten lang natin siya ng ganyan. Make sure na mas makapal yung center para hindi manipis. So, pag binalot natin siya, hindi siya bumog sa ibabaw. Manipis yung dough, may tendency mabuta. Lagay natin sa center. Around mga 2 tablespoons. Then seal. Make sure na yung chocolate filling natin ay hindi magta-touch dun sa yan. Pag anuhan natin, pag sisila natin para hindi siya mabubutas, hindi siya tatagas. Gamitan natin ito ng cupcake liner lang. This is 2 ounce. Mukha siyang maliit para dun sa size ng dough natin, pero lalaki kasi ito ng malaki. So, kahit naman pagka walang rolling pin, ay, dali na lang. Ganyan kalami? Hindi na? Pwede na siya. Yung dough natin is madaling masil. Pagka nasil mo siya, hindi na siya bubuka. Basta namasa nyo siya ng maayos, masarap tong isil. Hindi siya, tsaka wag niyong papabayaang ma-dry yung dough natin. Ganyan lang? Kurot. Ito na yung tinalayan natin kanina. Yes, ito na black na Halong siya. hinagpis. So, papatigasin ko siya ng konti. Lalagyan ko siya talaga ng flour. Ipapa-absorb ko talaga yung flour para nga mas matigas siya. Pagka nesting natin siya, hindi siya mag-out. Or maghalo dun sa puti, sayang naman. Nanipis lang. Then, again, add ng flour. So, gumamit lang ako dito ng kahit anong makita kong molder na pasok dun sa size. So, ito para sa eyes. Ganyan siya. Pwede na yun sa eyes. Ito naman para sa mouth. And then, ito para sa ears. So, kung ano lang yung available sa inyo, kahit ano. Ay. Diba?
So, para dumikit siya dun sa ating mga buns, babasain ko lang siya ng konting-konting tubig. Mas maganda kung meron kayong maliit na paintbrush para talagang sakto lang yung mailagay nyo. Kasi pag nasobrahan ng basa, ayun nga, magbi-bleed yung color black. Aside sa panda na hindi naman nagmukhang panda, mukha lang siyang karakter na makapal yung kilay. Pwede kayong gumawa ng iba't ibang karakter. Dati gumagawa ko ng baboy. Basta kung ano yung maisip nyo, pwede nyong i-apply dito para mas cute, diba? Yan. Importante din pala na dapat manipis lang yung mga colored nyo, yung mga panggalagay nyong details para hindi siya umumbok masyado or naka-emboss masyado. Since ito ay breads pa din, ito pa rin ay part ng ating siopaw, so aalsa yan. After nating maimolde, i-rest ko lang to for 1 hour bago natin siya i-steam. After 1 hour, makikita nyo na hindi naman ganon lumaki yung siopaw natin. Pero ganon talaga yon. Ang main na pangpaalsa natin dito is yung baking powder. After 1 hour, i-arrange na natin siya dito sa steamer. Importante na malaki yung spaces in between ng kada siopaw natin dahil aalsa to ng malaki. Then, ang kailangan pa natin dito ay kumukulong-kulong tubig. Dapat malakas talaga yung apoy. Then, i-steam natin to for 8 to 12 minutes lang. Mabilis lang siyang maluto, I swear. Basta high ang apoy, kulong-kulo na yung tubig bago nyo isalang sa steamer yung mga siopaw. So, ayan, dire-diretso lang tayo sa pag-steam hanggang sa maubos na yung namolde natin. So, diba ang puti, ang lambot? Sobrang lambot niya. Kahit lumamig to, malambot siya. Basta sundan nyo lang yung procedure natin. Cheers! Cheers! As in, lava talaga yung pagka-chocolate niya. Basta gamitin yung Van Houten. Van Houten Professional Intense Dark. Tama ba siya? Ha? Oo. Try nyo na, guys! So, ayun, thank you. Bye-bye. Thank you. Chat doon na. Bye.